Welcome to Donmar TV News Channel. Pinag-iisipan pang mabuti ni Pangulong Digong Duterte ang mungka ng kanya mga partido sa PDP Laban para kumandidato bilang Vice Presidente sa 2022 elections. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque dahil sa naturang nominasyon, obligado ang Pangulong Duterte na ito ay masusing pag-aralan. Sinabi ng opisyal na tiyak na ikukonsidera ng Pangulo ang interes ng publiko sa harap ng rekomendasyon ng PDP Laban na siya maging pambato ng partido sa pagka-Vice Presidente. At siya naman ang pipili ng kanyang presidential candidate. Nauna nang sinabi ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na maaring tanggapin ng Pangulong Duterte ang nasabing hamon kapag ito ay hiniling ng taong bayan. Marami kasi isang project na nakikita ko na mas maganda kumpara sa mga nakaraang admin na siya lang nakagawa. So dapat tuloy niya yon. At siya kasi yung may malasakit sa bayan. Marami kasing gusto maglingkod sa bayan, pero ang nangyayari, hindi nila mahal yung bayan Naglingkod sila para sa pera sa pansarili nila. Matibay, matatag at malakas ang leadership ni President Manny Pacquiao para sa amin. Ito ang naging pahayag ni Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban Executive Director Ron Monsayak sa posibilidad ng pagpapatalsik kay Senator Manny Pacquiao sa nasabing partido. Ayon kay Monsayak, hindi nila nakikitang aalisin si Pacquiao sa pwesto dahil batay-anya sa pakikipag-usap nila sa kanilang mga party member ay nananatili ang kumpiyansa ng mga ito sa liderato ng senador. Pero nilinaw naman ni Monsayak na walang nangyayaring loyalty check sa loob ng PDP Laban sa kabila ng kanilang pakikipag-usap sa mga miyembro. Trabaho po ng headquarters yan to check on our chapters regularly. Wala naman pong loyalty check na nangyayari. Inamin naman ni Monsayak na naglikha ng confusion o pagkalito Troy ang nangyaring National Council meeting kahapon sa Cebu City sa kanilang mga miyembro. Ayon sa PDP Laban Executive Director, itong naganap na pagkukulong kahapon ay tinuturing nilang isang simpleng misunderstanding na normal naman na nangyari sa isang partido. May matutunog ng mga pangalan ng ilang senador na posibleng tumakbo sa susunod na halalan. May ulat si Eunice Monte. Maugong na rin ang usapang politika sa Senado. Dito raw kasi posible manggaling ang susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa sa 2022. Kabilang sa mga matunog na pangalan sila Senator Manny Pacquiao, Senate President Vicente Soto III, Senator Panfilo Lacson, Senator Christopher Bongo, Senator Grace Poe, Senator... Sandali. Salamat Imelda Stout at saka si Lenny Robredo. Go, go, go Aguila. Yung. Salamat thank you. Si Binay at Senator Win Gatchalian. Pero habang wala pa ni isang nagbibigay ng opisyal na anunsyo sa kanilang kandidatura, si Senate President Vicente Soto III aminado na posibleng sa buwan ng Agosto o Setyembre ay makapagbigay na siya ng pinal na desisyon sa publiko. Sa kanyang pahayag sa media, inamin ni Senate President na marami na ang lumalapit sa kanya para suportahan siya sa mas... Antaray ni Aladaho Vlogs. Ngayon ko lang nalaman bakit lagi madaling araw mag-live to si Banat Bay. Hindi dahil sa OFW, kundi dahil gising ko si PRRD. Mataas na posisyon sa gobyerno. Pero hanggang sa ngayon aniya ay nag-iisip pa siya at tinitimbang pa ang sitwasyon. Challenge accepted naman umano kung serbisyo publiko ang hamon. Sa tatlo... Grabe. Dami talagang mga ambisyoso, no? Ang dami talagang mga ambisyoso. Hindi ko... Okay, so ito kasi ito kasi yung problema ko sa mga ilang politiko ha. Pasensya na ako kayo magagalit ha, pero meron mga tao na okay doon sa larangan ng kanilang posisyon o kinabibilangan sa ngayon. Sa tingin ko wala namang problema si Senator Soto na maging Senate President o di kaya Senador. Pero kung dahil lang matatapos na yung term mo, kaya mo naisip tumakbo ng mas mataas, parang yun ang dahilan mo kaya gusto mo tumakbo mas mataas na posisyon. Hindi, tanong ko lang naman. Nenet Desena, salamat po. Hindi ba ho? Ang akin kasi, unless you're an extraordinary na senador
na talagang grabe ang tulong sa mga kababayan natin at matindi talaga yung ginagawa, kayo na hong magsabi. Sino ho ba ang senador na talagang grabe, extraordinary magtrabaho? Di ba? Ito wala akong biro Ang dami yung senador dyan. Ilang dekada na? Hindi dekada. Sige, baka mamaya mali yung dekada. Ilang terms with S. Ilang terms na sa Senado. Pero yung pagtitignan mo yung kanilang record, naman, parang ala. Parang alala. Parang nag-iingay lang tuwing mag-e-eleksyon. Diba? Sa akin, sige nga, kung sino man ang merong masasabi nating senador na talagang grabe kumayod, wag na tayo maglokohan. Ito nga, katutungtong pa lang, grabe na yung, grabe na yung record, grabe na yung, isipin mo ilang malasakit center na nagawa, ilan na yung napasinayan, wala Ilan na yung mga natulungang mga Pilipino, hindi natakot sa COVID, lumalabas, kahit anong pigil. Sige nga ho. If there's one, ito lang masasabi ko Hindi magaling si Senator Bongo, kaya hindi siya umaangat, hindi siya masyadong ganun alam mo yun, kasikat, ka-famous, katulad ng iba. Aminin na natin, si Senator Bongo, hindi siya yung ganun katikas magsalita. Hindi siya katulad ng mga magagaling na PR, yung malakais ko. Ganun. O Makatito Soto. Ito si Tito Soto, magaling din mo magsalita yan. Hindi siya ganun. Pero in terms of pagalingan naman sa trabaho, iharap mo ako sa isang senador na ganun magtrabaho, katulad ni Senator Bongo. Dahil nga sa kanya, feeling ko talagang sobrang tumaas. Tumaas ang standard ng pagiging senador Di ba? Yung totoo. Huwag tayo magaguhan. Ang dekada raw niya sa Senado ay gusto niyang sabi ni Abby Traver, sabi nila walang karisma daw si Bongo. Actually, yan din naman marami naman aminado naman ako dyan na walang karisma si Senator Bongo kaya hindi umaangat, hindi ganun. Masyado kasing poker face lang siya, di ba? Hindi Kaya lang sa akin, sabi ko nga ano ba gusto natin? Artista ba ang gusto natin? O public servant? Kasi kung gusto natin karisma, ito lang sa akin, kung gusto natin karisma, manood na lang tayo ng pelikula. Ipaubayan na natin yung mga senador natin na pelikula ang gawin. Hindi pagsisilbi sa tao. Sa totoo lang, minsan doon ako naiinis Di ba parang, kasi si Senator Bongo walang karisma. Hindi marunong magsalita, walang karisma. Bakit? Ano ba tatakbuhin niya? Hollywood star? Hindi, parang sa akin ganun di ba? Bakit di tayo kumuha ng talagang hindi dahil sa karisma, kundi dahil sa record?